Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong sagot ng AFP sa nangyayari pong mahigit 3 taon at mag-aapat na taon na po na korupsyon, pamumulitika at may issue pa na gumagamit ng pulburo ng Commander-in-Chief. At syempre, ano po ang kanila pong sagot sa nangyayari pong napakalaking problema at korupsyon sa ating bansa? Kaya nga po, ang mga Pilipino ay lumalabas na, hindi lang po ang INC. Talagang grabing dismayado na sa nangyayari sa ating bansa sa kahirapan. Grabing kahirapan at napakamamahal na bilihin kasama na po ang gasolina. Hindi po ba? Pero ang AFP, sa lahat po nangyayaring ito po ang kanilang tugon, mga kababayan. Tuwing may protesta laban sa administrasyon, nakabantay rin ng publiko sa hanay ng militar. Kung sila ba'y mananatiling tapat sa saligang batas. Live mula sa Camp Aguinaldo, nangungun sa balita si Dave Abuel. Dave, anong payag ng AFP kaugnay sa rally ng INC? Jiggy, patuloy na nakabantay ang Armed Forces of the Philippines sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Nakikipag-ugnayan din sila sa PNP at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na kinikilala at nirerespeto nito ang karapatan ng bawat Pilipino na magtipon at magpahayag ng saloobin. Pero dapat daw manaig ang batas. Hinihikayat ng AFP ang mga organizer ng rally na siguraduhin hindi maaabala ang mga commuter, mga manggagawa, estudyante at iba pang sektor. Sa ngayon, sinasabi ng AFP na wala pang sundalo na nakadeploy sa EDSA People Power Monument, pero nakahanda raw silang mag-deploy ng mga tauhan sakaling kailanganin ng PNP. Jiggy. At Dave, nananatili bang solid itong military at kumusta ang kanilang katapatan sa saligang batas? Jiggy, ayon sa AFP, walang ulat ang AFP na may namumuong kudeta sa kanilang hanay. Tiniyak ng militar na nananatili silang nagkakaisa at non-partisan o walang kinikilingan sa politikal na usapin. Dati na ring iginiit ng palaso na hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng militar. Narito ang pahayag mula sa AFP. We assure the public po that at this point in time, buo po ang inyong AFP. We are united. We remain professional po. At Dave, anong pahayag ng PNP kaugnay dito sa nangyayaring rally? Gaya ng AFP, nirerespeto rin ng Philippine National Police o PNP ang karapatan ng mga Pilipino sa malayang pagpapahayag. Paiiralin ng mga nakadeploy na mga pulis ang maximum tolerance at ang pagiging patas sa batas. Panawagan ng PNP sa mga kalahok sa protesta na panatilihin ang kapayapaan at sumunod sa traffic advisories sa mga kalsadang apektado ng protesta. Patuloy naman ang pagbabantay ng PNP sa kilos protesta. Narito ang pahayag ni PNP spokesperson Alan Reyco. The Chief PNP has ordered all our police units nationwide to be on full alert status. This is to prevent any untoward incident sa lahat po ng areas natin within the country. Yan po mga kababayan, ang pahayag po ng dalawang institusyon, ang PNP at AFP. Wala po silang pakialam at ayaw po nilang makialam at makisawsaw daw sa politika. Ang ipinaglalaban po ng taong bayan ay ang malawakang korupsyon na wala pong nakukuhang katarungan ang mga Pilipino. Wala pong nakukuhang katarungan sa trilyon, daan-daang bilyong korupsyon. At ang Pangulo ay mismo ang kapatid pa nagsasabi na gumagamit ng pulburon at ang bansa ay baon na baon sa utang. Kahirapan, bagsak na ekonomiya, walang pumapasok na malalaking investment o investor.
At isa pa, nasa history pa ngayon. Ang Pilipinas ay parang history. Saan po? Pangatlo na po sa most corrupt country sa buong Southeast Asia. Pero wala pong pakialam dyan ang AFP at PNP. Kahit po magnakaw na magnakaw ang politiko sa ating bansa, wala po silang pakialam. Sila po ay sumusunod sa kanilang mandato. Hindi po sila makikialam sa politika. Kahit magnakaw na magnakaw ang mga politiko sa ating bansa sa panahon ngayon, wala po silang pakialam. Nananatili pong buo daw ang kanilang institusyon at wala raw namumuo na kudita sa kanila dahil sila'y sumusunod sa kanilang sinasabing saligang batas nila. Mga kababayan, sumusunod po sila sa saligang batas at sa kanilang institusyon. Ang galing, ano? Magaling na po ngayon ang ating AFP at PNP. Iba na po. Iba na po ngayon ang pananaw at paninindigan po nila. Okay lang po na magnakaw ang mga politiko ngayon. Okay lang po na magsiyaman sila na magsiyaman at ang mga ninakaw nila di umano ay dalin pa at ibili ng mga ari-arian sa ibang bansa. Okay lang. Walang pakialam dyan ang AFP at PNP. Dahil ngayon, sila'y nagtatrabaho di umano sa mga magnanakaw at yun ang pinoprotektahan yata nila sa panahon ngayon, di umano. Mas pinoproteksyonan nila di umano. Ito pong napakarami pong politikong magnanakaw sa ating bansa. At protektado pa ang tinatawag na kanyang ate na gumagamit ng pulburon. Protektado. Ang galing, ano? Magaling! Kahanga-hanga! Kahanga-hanga po ang ating AFP at PNP. Pagdating po sa issue ng kahirapan at korupsyon dahil lahat po ng problema ng bansa na dinaranas po ngayon ng milyong-milyong Pilipino at taxpayer, ang ugat po nito ay korupsyon. Napakalalang korupsyon at politika. Yan po ang naging ugat lahat ng problema sa ating bansa. Kahirapan. Lahat. Basta ang kahirapan ay dinanas natin sa administrasyon na tinatawag na gumagamit ng pulburon. Ang naging ugat po nito ay korupsyon. Massive. Sindikatong korupsyon. Pero ang maririnig mo lang sa AFP, hindi sila makikialam. Hindi sila makikasawsaw. Basta sila aayusin daw po ang traffic. Kailangan daw po masunod ang batas. At sila'y makikiisa kung kailangan pa ng proteksyon ng PNP sa mga Pilipino na naghahanap ng katarungan. Mga kababayan, yung naghahanap ng katarungan sa ginawang pagnanakaw ng mga politiko, pinuproteksyonan. At kung kailangan pa sila na sumama dito sa nangyayari at kailangan nilang ayusin, mga kababayan, ayusin. Maayos pa ba bansa? Sa tingin nyo, maayos po ba ang kahirapan ng bansa? Ang pagkakalubog sa utang at tuloy-tuloy na pangungutang, maayos po ba? Malalagay po ba sa ayos ang bansa? Kilalang-kilala na ang ating bansa na meron tayong ganitong klaseng gobyerno, kahiya-hiya na sa buong mundo, at wala ng tiwala ang mga bansa sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po nakapagtatanong ang taong bayan, ang AFP ba ay sagana-sagana kasama ang PNP? Sagana-sagana ba sila sa mali-maleta? Okay lang sa kanila? Magaling. Kaya pala kahit anong gawin na expose at merong mga magpapatotoo, may mga witnesses sa malawak ang korupsyon, wala silang pakialam. Okay lang. Sige. Magnakaw kayo na magnakaw. Basta hindi kami sasali sa politika. Okay lang na magnakaw kayo na magnakaw. Basta kami na handito lang
Pag may nagrally, puproteksyon na namin para hindi magulo ang bansa. Magaling. Kahanga-hanga ang AFP at PNP. Protektado nila na hindi magulo bansa. Pero okay lang sa kanila na magnakaw mga politiko. Sa ating bansa, okay lang. Dahil baka kasama rin sila sa nababahagian. Hindi kaya? Ay, nako, patawarin. Ibang-iba na po ngayon ang ating bansa. Pati po yata mga men in uniform, mga kababayan, ay silaw na rin yata. Silaw na rin yata sa pakinabang. Wala na po pala ngayon sa panahon natin na ang mga men in uniform ay naglilingkod sa mga Pilipino. Ang unang priority paglilingkod nila ay sa Pilipino. Hindi po sa politiko. Kaya tuloy-tuloy lang. Wala tayong magagawa sa mga ganyan. Ano po magagawa natin sa mga general? Sila'y walang nakikitang korupsyon. At grabing pamumulitika at grabing kahirapan ng mga Pilipino. Dahil ibinaon tayo sa pagnanakaw. Wala po tayong aasahan sa kanila. Pala. Pagka ganito po, okay lang pala na gada pondo, gada budget taon-taon, okay lang pala sa kanila na nakawin ng mga magnanakaw. Kaya pala, ang mga politiko nating mga magnanakaw ngayon ay malalakas pala ang loob. Kaya pala lumakas ang loob ng mga politikong magnanakaw sa ating bansa dahil nakakuha po sila ng proteksyon. Dahil hindi sasawsaw sa nakawan at hindi sasawsaw daw sa politika. Hindi na sila sasawsaw sa malaking malawakang korupsyon, tahimik at protektado pa nito ang mga politikong magnanakaw. Unbelievable. Yan po ang nakuha natin sagot sa kanila. Manonood lang sila. Panonoorin lang po nila ang sitwasyon at wala po silang gagawin. Ang gagawin lang po nila ay proteksyonan pa yung isinusuka ng taong bayan na mga magnanakaw sa ating bansa. Proteksyon sa kanila, hindi sa mga ninakawan. Unbelievable. Maraming salamat po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. At patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At ganoon din po, thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gay at Chena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, at si Felipe Shapno from Texas, USA, nabanggit na po natin, si Mika Legaspi at Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo, ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kababayan at may awa po ang ating Panginoon at hindi naman po maghahari ang kasamaan sa ating bansa. Umasa po tayo sa awat tulong ng Panginoon. Maraming salamat po. Bye-bye.